Si General Luna, namatay dahil sa panindigan at prinsipyo. Si Goyo na baka General, namatay dahil sa pagiging anto at pagsinisip niya kay Emilio Aguinaldo na kinukontrol ng Amerika. Yan ang pinagkaiba ng batang General na si Goyo at si General Luna. Si General Luna, namatay dahil sa pagiging at prinsipyo at panindigan. Si Goyo, dahil punta siya ni Emilio Aguinaldo. Hindi ako makatulog eh. Nung makita ko yung bata, 15 years old, sinaksak. Pasalamat ka, hindi ko kagrupo yung sinaksak mo. Kasi kung kagrupo ko yung sinaksak mong putang ina kang matanda ka, kahit doon mismo kung parilin yung mga SWAT pati police, pupukpukin ko ng matilo ang ulo mo hanggang sa lupa sa mata mong gago kang matanda ka. Ikaw na matanda ka, malapit ka ng matigok eh. Pero yung sinaksak mong bata, ang daming pangarap sa buhay. Nihiniman lang sila kapag moving up. 15 years old pa yung mga gangster dyan na putang ina nyo na nire-recruit yung mga kabataan. Saan ang mga leader ng gangster? Saan ang mga leader ng gangster? Noon nakikipagbatuhan ng mga membro ninyo. Nasaan kayo? Di ba't wala kayo? Dapat kung isa kang leader na nasa matinong kaisipan, ang una mong iisipin, kapakanan ng tao mo, kapakanan ng membro mo. Kayong mga kabataan, huwag na kayong magpaparecruit o sumama sa kahit anong gang dyan. Gang dyan. Hindi kayo tatalungan ng mga founder na yan ng mga hinayupa. Yung mga kabataan na nag-recruit doon sa kanila, na nakulong, andyan ba ang mga mayutomo ninyo? Andyan ba ang mga founder ninyo? Di ba wala? Etong mga leader ng mga gangster, mga putang ina nyo, kung nasa tamang pag-isip kayo, dapat ang inuuna nyo, kaligtasan ang bawat membro nyo. Pinapasugod ninyo yun sa Mindoro, tapos wala kayo doon. Ganon ba ang leader na tanga? Gaya ni BBM, ayaw na ng tao sa kanya. Etong mura kami ng mura, galit na kami ng galit, dala kami ng dala. Wala pa rin nakikinig sa ating mga Pilipino. Kaya ba yung napakikinggan ng boss ng ordinaryong Pilipino? Kailan sila susunod sa mga Pilipino? Anhin ninyo ang mga posisyon ninyo kung wala ang Pilipino na sumusunod sa ininyo. Si Salvi ko, kapag pinilit daw siya, parang siya parang nagbabanta sa mga Pilipino. Kapag pinilit daw siya na pinauwi dito sa Pilipinas, hindi daw siya magdadalawang isip na mag-resign. Putang ina mo, Salvi ko. Kani pa ang sinusuhulan mo, kaya bang tinatakot mo? Na kapag pinilit ka namin umuwi, magre-resign ka, mag-resign ka na at huwag ka nang umuwi sa Pilipinas. Dahil pag nakita ka namin, kukuyugin namin kayo. Ikaw, Trillanes, pag may nangyari kay PRRD sa Netherlands, dahil sa pagpunta mo sa Netherlands, at nagpupos-pos ka pa, huwag ka nang umuwi. Pag may nangyari kay PRRD, huwag ka nang umuwi sa Pilipinas. Pati pamilya mo, anak mo, dalhin mo na sa ibang bansa. Dahil lahat kayo, kukuyugin namin kayo, mga putang ina kayo. Maraming salamat at magandang gabi. Okay, maraming salamat po, Kuya Park. Ayan, pinadinig ni Kuya Park ang galit. Alam niyo po, kasama ko yun sila. Naawa ko sapagkat hindi sila nakakatulog dahil sa kanilang pagmamahal sa inang bayan. Hindi nila matig yung mangyayari sa lipunang ito. Kaya sana maintindihan ninyo kung bakit ganun na lamang ang galit nila sa mga politikong magnanakaw. Dahil minsan tinatanong namin, ba't di ka makakatulog? Kasi iniisip nila ang nangyayaring nakawan sa ating bansa. At iniisip niya yung mga ordinaryong Pilipino habang ang mga politikong ito ay patuloy ang pagnanakaw. Kaya hindi po natin masisisi kung gaano kagalit ang mga kabataan. Sapagkat yung kabataan na yan, ang inisip lamang nila ay ang kanilang kinabukasan. Sapagkat naniniwala sila na ang kabataan ang susi ng kinabukasan. Yang kinabukasan
ng kabataan ay patuloy na ninanakaw ng mga tiwaling politiko. Kaya hindi po natin sila masisisi kung ganun na lamang ang galit nila sa mga politikong mga magnanakaw. Kaya ngayon lumabas na kayo at makiisa. Huwag na kayong matakot. Panahon na para tayo'y magkaisa. So yun lamang. May magsasalita pa ba? May nais pa bang magpahayag ng kanilang opinyon sa loobin at galit sa ating administrasyong ito? Okay, pakinggan po natin si ating Kuya General, retired General. Ay, di ba? Nag-resign pala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa military professionalism, hindi ka pwedeng magsalita anything against doon sa organization mo. So the best thing that you can do is to resign from that organization. And then you can tell everything to your heart content kung ikaw ay wala na sa organisasyon. Ako po ay isang sundalo, ako po ay Brigade Sergeant Major sa Camp Aguinaldo sa reserve sa Camp Fresco. So what I did was to resign last week. Dahilan sa hindi ko po pwedeng sabihin ang anumang bagay na gusto kong sabihin patungkol sa mga sundalo at yung aming mga kinilala dyan kung ako po ay nasa organisasyon. So sabi ko sa aking commander, kumuha po ako ng letter of resignation. Ang sabi ko ay ako'y nagbibitiw na bilang Brigade Sergeant Major ng aming pong brigada. At ngayon, ako po ay pwede nang magsalita. Hindi na po ako mako-martial dito. Kasi kung hindi ko gagawin, ay ako po ay subject sa court martial. So, para maiwasan ko, ang mga reservists po naman ay mga volunteer. Kaya anytime po pwede kaming mag-resign at anytime pwede rin naman kaming bumalik. Siguro kung iba na yung administrasyon, babalik na uli ako. Kasi ito naman talaga yung aking gawain. Kaya lang sa ngayon, ang aking pananaw ay hindi ko pa kaya yung aming kondisyon at kinakailangan kong lumabas upang ako ay makapagsalita patungkol sa kalagayan ng ating bansa. Ako po ay hindi mahilig magsisigaw. Ano po? Ako po ay mas gusto ko yung ako'y nagsasalita. Ang aking sinasabi ay yung pong kapupulutan ng aral. Okay, ganito po yan. Yung pong aking kaibigan na General, na retirado na rin, ay nag-usap kami at ako po ay merong, kung makikita po nyo yung aking account, ay marami kayong matututuhan doon. At ang isa doon sa aking sinabi ay yung tayo ng ating pong kasundaluhan pagdating sa kaalaman sa mga aral ni Sun Tzu doon po sa The Art of War. Ako po kasi ang nag-translate ng Sun Tzu The Art of War sa Tagalog. Ano po? At ito po ay aking ginawa upang may pamigay sa mga sundalo natin. At saka sa ROTC, dinesign ko ito. At the same time, ito po ay merong mga